Sa kalagitnaan ng gabi, puno ng taimtim na dasal sa templo ng Dharma Sakti sa Maynila, isang kakaibang amoy lansa ang biglang sumingaw sa hangin. Libu-libong deboto ang nakayuko habang umaawit ng mga sutra nang biglang umalulong ng mahaba ang isang asong bantay. Lahat ng ulo ay napatingala, si Kidlat, ang asong may kulay ginto't tsokoleteng balahibo, ay matalim na nakatitig sa nagtataasang estatwa ni Avalokitesvara sa pangunahing altar. Ang boses niya ay hindi pangkaraniwang tahol, kundi isang galit na ungol na tila ba may nakitang demonyong nagtatago sa likod ng bato. Pagkatapos ay narinig ang tunog ng pagbiyak, krek-krek, at ang sagradong estatwa ay nabasag sa bahagi ng paanan nito. Umalumbog ang alikabok, at mula sa madilim na siwang ay lumawit ang isang kumpol ng basang itim na buhok, retaso ng puting buto, at lumang telang puno ng mansa. Tumigil ang mga dasal at napalitan ito ng mga tili. Ang sagradong gabi ay naging impyerno. At simula sa sandaling iyon, alam ng lahat na sa loob ng kabanalan ay maaaring magtago ang pinakamasahol na kasamaan. Si Adrian ay kakalipat lang ng destino sa Maynila, sa Criminal Investigation Division. Hindi pa siya nagtatagal sa uniforme sa distritong ito nang maatasang magbantay sa templo ng Dharma Sakti, isang malaking templo na siksikan tuwing ibuwan ng mga multo o ikapitong buwan. Araw iyon ng ika-17 ng buwang lunar at dagsa ang mga tao sa hagdang bato patungo sa templo. Hawak nila ay mga insenso, bulaklak at prutas, habang ang langit ng Maynila ay nababalot ng manipis na ulap, tila nakikisama sa bigat ng atmosfera. Sa tabi ni Adrian ay nakatayo ang isang Belgian Malinois na nagngangalang Kidlat. Matipuno ang katawan nito, kulay ginto ang balahibo, at ang mga mata ay kalmado ngunit matalas. Si Kidlat ay tapat na aso na matagal nang kasama ni Adrian sa ilang malalaking operasyon kontra krimen. Tandaan mo, Kidlat, huwag kang gagawa ng gulo. Sagradong lugar ito, bulong ni Adrian habang hinahaplos ang ulo ng aso. Tiwala siyang alam ng aso kung paano umasta sa gitna ng karamihan, ngunit pagkalagpas nila sa main gate, naging kakaiba ang kilos ni Kidlat. Huminto ito, tumayo ang mga balahibo, nanginig ang ilong, at ang mga mata ay nakapako sa higanting estatwa ni Avalokitesvara. Sa loob ng main hall, hinila ni Adrian ang tali ng marahan. Tara na! Pero lingon ng lingon si Kidlat. Tila mayroong nabubulok na gumagapang mula sa likod ng bato. Tumunog ang kampana, inusal ang mga sutra, at yumuko ang mga tao bilang paggalang. Puno ng amoy ng insenso ang hangin. Lahat ay kalmado maliban sa aso, namula ang mga mata nito at umungon ng mababa. Nang bigkasin ni Master Surya, ang punong monghe ng templo, ang ikatlong dasal, biglang sumabog si Kidlat sa isang mahabang alulong. Ang tunog ay humampas sa mga pader, tumago sa mga dasal, at nagpatigil sa mga monghe. Tahimik, Kidlat, bulong ni Adrian ng pasigaw, pero huli na. Hinila ng aso ang tali, tumalon pasulong, at binangga ang hanay ng mga debotong nakasubsob. Ilang tao ang natumba sa takot. Nasa hagdan na ng altar si Kidlat, nakatayo mismo sa harap ng estatwa ni Avalokitesvara na may taas na 2 metro. Walang tigil ang kanyang pagtahol. Ang boses niya ay dumadagundong sa dibdib ng sinumang nakakarinig. Nanigas ang lahat. Natigilan ang mga monghe, ang ilan ay akmang lalapit ngunit umatras nang makita ang mabangis na tingin ni Kidlat. Tapos, nangyari ang hindi kapanipaniwala. Umatras si Kidlat ng ilang hakbang at buong lakas na binangga ang paanan ng estatwa. Brak! Ang tunog ng bitak ay yumanig sa kwarto. Nagliparan ang alikabok ng bato. Gumwang ang estatwa. Sumigaw si Adrian, itigil niyo yan, pero huli na. Lumaki ang bitak. Rinig na rinig ang krek-krek, tila humihinga ang bato bago ito tuluyang mabasag. Mula sa loob ng bitak, naglaglagan ang mga piraso ng puting buto sa sahig, kasama ang lumang tela at isang kumpol ng mahabang itim na buhok na tumigas na. Tumahimik ang buong templo, naputol ang dasal. Isang babae ang humiyaw ng histerikal, Diyos ko, tao yan. Nanigas si Adrian, nanlamig ang katawan. Si Master Surya, na kilalang kalmado, ay biglang napaupo. Namutla ang kanyang mukha. Hindi na tumatahol si Kidlat, nakaupo na ito ng payapa habang nakatitig sa tumpok ng buto. Parang isang hukom na kabababa lang ng hatol. Agad nilabas ni Adrian ang kanyang radyo. Nanginginig ang boses niya. Headquarters, si Adrian ito. May natagpo ang bangkay ng tao sa loob ng estatwa sa templo ng Dharma Sakti.
Kailangan ng agarang backup sa lokasyon. Ilang deboto ang hinimatay, ang iba ay nagtakbuhan palabas. Ang templong puno ng dasal ay naging eksena ng krimen. Nang hapong iyon, nakapalerang na ang yellow line ng pulisya sa templo. Dumating ang mga forensic technician, pinulot ang bawat piraso ng buto at inilagay sa evidence bag. Ang amoy ng luma at basang bato ay humalo sa alikabo. Nakatayo si Adrian sa gilid, seryoso ang mukha. Babae ang biktima, sabi ni Yuda, ang mediko-legal, matapos suriin ang kalansay. Nasa edad 25, may basag sa likod ng bungo. Posibleng ito ang ikinamatay niya. Tinitigan ni Adrian ang loob ng estatwa na ngayoy bukas na. Mula baywang pababa ay durog na, pero ang mukha ng estatwa ay buo pa rin, nakangiti ng mapayapa, tila ng insulto sa lahat. Sino ang may kayang magtago ng bangkay sa sagradong lugar na ito, isip niya. Ipinatawag si Master Surya para magbigay ng pahayag. Sa nanginginig na boses, sinabi niya, ang estatwang ito ay itinayo noong 1978 mula sa donasyon ng mga deboto. Mula nang maitayo, hindi pa ito nabubuksan. Nakinig si Adrian, pero hindi inalis ang tingin sa mukha ng Master, isang matandang mukha na puno ng kahinahunan. Pero tuwing gagalaw ang mga mata ni Master Surya, si Kidlat na nakahiga sa may pinto ay umuungol. Bumaba ang gabi at dumilim ang templo. Sa labas ng police line, daan-daang residente ng Maynila ang nagkumpumpulan at nagbubulungan. Mabilis kumalat ang balita. May bangkay sa loob ng sagradong estatwa. Sinara ni Adrian ang evidence map at bumuntong hininga. Alam niya ang isang bagay. Hindi lang ito simpleng kaso ng pagpatay. Ito ay isang sikretong ibinaon sa loob ng ilang dekada at ngayon ay bumabangon muli. Kinabukasan, wala nang marinig na dasal sa templo ng Dharma Sakti. Ang amoy ng insenso ay napalitan ng amoy ng lumang semento at alikabo. Nakaharang ang police tape sa buong gate, kaya ang mga tao ay hanggang labas na lang ng bakod, nagbubulungan sa takot. Nakatayo si Adrian sa gitna ng main hall suot ang surgical gloves. Diretso ang tingin niya sa rongga ng estatwang Avalokitesvara na basag na. Ang madilim na siwang ay nagpakita ng espasyong kasya ang isang tao, sapat para itago ang isang bangkay ng walang nakakaalam sa loob ng mahabang panahon. Abala ang forensic team sa pagpulot ng mga buto. Ang halong amoy ng lansa at basang bato ay nagpasuka sa ilang bagitong pulis sa sulok. Nanatiling nakatayo si Adrian kahit mabigat ang dibdib. Babae, ulit ni Yuda. Ang boses niya ay formal pero matigas. Nasa edad 25. Malapad ang pelvic bone, ang wisdom teeth ay hindi pa ganap na tumutubo. Ang likod ng bungo ay may matinding basag. Malinaw na trauma. Malamang ito ang sanhi ng kamatayan. Yumuko si Adrian at tinitigan ang bungo. Kinuyom niya ang kanyang kamao at lumingon kay Master Surya na nakaupo sa sulok. Namumutla ang monghe. Walang sinasabi ang Master, nilalaro lang ang kanyang wooden prayer beds. Lumapit si Adrian, mababa ang boses pero may diin. Kailan ginawa ang estatwang ito? Huminga ng malalim si Master Surya. Taong 1978, gawa ng mga artisan mula sa Pampanga, mula sa donasyon ng mga deboto. Mula noon, hindi na ito binuksan, hindi na hawakan, hindi. Tinitigan siya ni Adrian ng matalim. Hindi, sagot ng monghe sa bayuko. Tumango ng dahan-dahan si Adrian, pero hindi mapanatag ang isip niya. Si Kidlat ay nakahiga pa rin sa pinto, at tuwing gagalaw ang mata ni Master Surya, umuungol ang aso ng mahina. Ang instinto ng hayop ay malinaw na tumatanggi sa presensya ng monghe. Ilang oras ang lumipas, may natagpuan pang ibang bagay ang mga pulis sa loob ng mga pira-pirasong estatwa. Isang lusaw na puting tela na may bordang bulaklak ng lotus, isang pulseras na kahoy na may natitirang 6 na butil, at isang piraso ng pekeng kuko na kulay pulang kupas. Pinulot ni Adrian ang huling bagay gamit ang tiyan at tinitigan ito ng matagal. Maliit na detalye, pero sapat para pukawin ang kakaibang damdamin sa kanya. Sino ka ba, miss? Bulong niya. Nang gabing iyon sa istasyon ng pulisya, binuksan muli ni Adrian ang mga lumang file ng missing persons mula 1,997 hanggang 2,000. Huminto ang mata niya sa isang pangalan. Sara Dizon. Ipinanganak noong 1973
Nawala noong Nobyembre 1978. Ayon sa maikling ulat, naging volunteer siya sa templo ng Dharma Sakti bago nawala ng parang bula. Huminga ng malalim si Adrian. Sakto sa panahon ng pagtatayo ng estatwa. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ng pamilya ni Sara sa Rizal. Isang maliit na bahay na gawa sa hollow blocks at ang pintura ay nagbabakbak na. Sa pinto, sinalubong siya ng isang matandang babae. Puti na ang buong buhok. Matalas pa rin ang mga mata kahit marupok na ang katawan. Aling Ratna, tanong ni Adrian. Tumango ang matanda. Naparito ka ba dahil sa anak ko? Natahimik sandali si Adrian. May natagpuan po kaming bangkay sa loob ng estatwa sa templo. Kailangan naming siguraduhin kung may kinalaman ito kay Sara. Napahagulgol si Aling Ratna at pumasok sa kwarto. Pagbalik niya, may dala siyang maliit na kahong-kahoy. Mula roon, naglabas siya ng lumang litrato. Isang dalagang 25 anyos, mahaba ang buhok, malinaw ang mga mata, nakatayo sa harap ng estatwa ni Avalokitesvara na wala pang ulo. Ito ang huling beses na nakita ko siya, bulong ni Aling Ratna. Nagpaalam siya noon, gusto raw niyang magpahinga sa templo matapos silang maghiwalay ng fiancé niya. Sumulat siya sa akin. Inabot ng matanda ang isang pirasong papel na naninilaw na. Binasa ito ni Adrian ng dahan-dahan. Nay, huwag kayong mag-alala. Payapa ako dito sa templo. Pero may mga oras na natatakot ako. Kung hindi ako bumalik, huwag niyo na akong hanapin. Isipin niyo na lang na tahimik na ako. Nanginig ang kamay ni Adrian sa huling pangungus. Ang salitang itakoti ay tumarak sa isip niya. Nag-report po ba kayo noon? Tanong ni Adrian. Pero sabi ng pulis wala raw senyales ng krimen, sagot ni Aling Ratna. Lahat ay naniniwalang banal si Master Surya. Sino ba naman ang maghihinala sa kanya? Tinitigan ni Adrian ang lumang litrato sa likod ni Sara. Ang estatwa ni Avalokitesvara ay kalahati pa lang ang gawa. Bukas ang tiyan nito. Konting imahinasyon lang ang kailangan para makita kung gaano kadaling itago ang katawan ng tao doon bago ito takpan ng semento at pintura. Bago umalis, binigyan siya ni Aling Ratna ng isang maliit na pulseras. Kay Sara ito noong bata pa siya. Kung totoong ang buto niya ang nahanap niyo, hayaan niyong makilala ko siya. Tinanggap ni Adrian ang bagay na iyon nang may mabigat na loob. Alam niya mula pa noong unang gabi na hindi ito basta kaso ng pagpatay. Mayroong mas malaki, mas madilim na nakatago sa likod ng abito ng kabanalan. Nang gabing iyon sa opisina, idinikit niya ang litrato ni Sara Dizon sa investigation board. Sa paligid nito, sinimulan niyang isulat ang mga pangalan ng iba pang babaeng nanirahan sa templo at biglang nawala. Nagsimulang mabuo ang A, B ng Mera, o ang koneksyon, at sa sulok ng kwarto, gising pa si Kidlat. Nakatitig ang aso sa board at umuungol ng mahina tuwing babanggitin ni Adrian ang pangalan ni Master Surya. Pumikit sandali si Adrian. Alam niya ang isang bagay, anumang tinago sa loob ng 25 taon ay nagsisimula ng mabunyag at ang katotohanan ito ay yayanig sa buong lungsod. Umaga na at umaambon ng manipis sa Maynila. Nakaupo si Adrian sa archives room ng kapulisan, naghahalungkat ng mga lumang file. Huminto ang kamay niya sa isang maikling record na may petsang 1,978. Isang binata na nagngangalang Bodhi Santos, dating baguhang monghe sa templo ng Dharma Sakti, ang pinaalis dahil sa problema sa disiplina. Maikli ang tala, pero nakaramdam ng kakaiba si Adrian. Nag-imbestiga pa siya lalo. Ayon sa karagdagang impormasyon, nagkaroon ng alitan si Bodhi at si Master Surya bago bigla ang umalis ng templo ang binata. Wala nang sumunod na record tungkol sa kanya. Kinuha ni Adrian ang huling address, isang barangay sa gilid ng Laguna. Kinahapunan, pinuntahan niya ito. Maliit ang bahay ni Bodhi, dingding na tabla. Ang bakuran ay puno ng damo. Nang kumatok si Adrian, dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa 50 ang lumabas. Lubog ang mga mata, may uban na. Namutla siya agad nang marinig ang pangalan ng templo ng Dharma Sakti. Anong kailangan mo sa akin, sir? Mahina at nanginginig ang boses niya. Ako si Adrian, investigador. Iniimbestigahan ko ang natagpuang bangkay sa loob ng estatwa sa templo, paliwanag ni Adrian.
Nakatala ang pangalan mo bilang dating baguhang monghe doon. Kailangan ko ang kwento mo. Tumingin si Body sa paligid na parang takot na may nakikinig. Sa kanya hinila si Adrian papasok. Sa loob ng simpleng bahay, nagsindi ng sigarilyo si Body. Nanginginig ang kamay na maihawak nito. Matagal ko nang inaasahan na darating ang araw na ito, sir, bulong niya. Kaya hindi ako kailanman naglakas loob bumalik sa templo o magkwento kahit kanino. Pero kung nahanap na ang bangkay, siguro oras na para magsalita. Umupo si Adrian at tumango lang. Huminga ng malalim si Body. Gabi noon, dulo ng 1,998. Naglilinis ako ng pasilyo papunta sa main hall. Malakas ang ulan, tahimik ang templo, tulog na ang lahat. Bigla kong nakita si Master Surya na naglalakad ng mabilis, hila-hila ang isang dalaga. Maputla ang mukha ng babae. Mapula ang mata na parang kakaiyak lang. Siya si Sarah Dizon. Nagpatalas ng pandinig si Adrian. Dinala siya ng master sa pribadong kwarto. Hindi ko narinig ang sinabi nila, pero tandang-tanda ko ang mukha ni Sarah. Ayaw niyang pumasok, pero pinilit siya. Sinara ang pinto. Matagal akong nakatayo sa pasilyo. Makalipas ang halos kalahating oras, bumukas ang pinto. Lumabas si Sarah. Blanko ang mata, pajuwang-jiwang maglakad. Gusto ko sanang kausapin pero natakot ako. Kinabukasan, wala na siya. Namaos ang boses ni Body, hawak ang noo na parang pinipigil ang guilt. Nagsumbong ako sa isang senior na monghe. Sabi niya, huwag kang makialam sa usapang matatanda. 2 araw makalipas, ipinatawag ako, inakusahang tamad mag-aral at pinalayas. Iyon ang huling beses na nakita ko ang templo. Tinitigan ni Adrian si Body ng matagal bago nagtanong. Bakit hindi ka nagsalita noon pa? Umiti ng mapait si Body. Sinong maniniwala sa isang binatang pinalayas dahil sa katamaran? Ang tingin ng lahat kay Master Surya ay santo. Kung nagsalita ako, pagtatawanan lang ako. At sa totoo lang, natakot ako. Tumahimik ang kwarto. Tanging patak ng ulan sa yero ang naririnig. Sinulat ni Adrian ang bawat salita. Saka siya nagtanong, sigurado ka bang si Sarah Dizon iyon? Mabilis na tumango si Body. Tandang-tanda ko ang mukha niya. Nakausap ko siya ng ilang beses. Mabait siyang babae. Lagi siyang may dalang telang bag na kulay dark blue, may burdang bulaklak sa gilid. Gabi ring iyon, nakita ko ang bag sa kamay niya. Natahimik si Adrian, naalala ang isa sa mga ebidensya. Telang may burdang lotus. Nagpatuloy si Body sa mahinang boses. Sir, kung si Sarah ngayong natagpuan, parang awan niyo na. Ilabas niyo ang totoo. Dahil 25 taon akong nabuhay, kasama ang anino ng mga mata niya noong gabing iyon. Mata ng isang babaeng humihingi ng tulong. Pero hindi ako nagkaroon ng tapang tumulong. Tinapik ni Adrian ang balikat niya. Body, mahalaga ang testimonya mo. Ito ang pwedeng maging susi sa kaso. Yumuko si Body. Kung mawala ako pagkatapos nito, sir, huwag kayong mananahimik. Tinitigan siya ni Adrian ng seryoso. Pangako. Sa biyahe pa uwi, tumila na ang ulan. Pero pabigat ng pabigat ang loob ni Adrian. May star witness na siya kahit wala pang pisikal na ebidensya. Sapat ang testimonya ni Body para patibayin ang hinala. Hindi lang alam ni Master Surya ang tungkol sa bangkay, maaaring siya mismo ang may gawa. Pagdating sa opisina, idinikit ni Adrian ang litrato ni Body sa board at naglagay ng pulang sinulid na nagdudugtong kay Sarah Dizon at Master Surya. Sa sulok, si Kidlat na karaniwang kalmado ay biglang tumayo. Tumayo ang balahibo nito, tumitig sa board, at tumahol ng isang beses, malakas at malalim, tila kinukumpirma na malapit na ang katotohanan. Sinara ni Adrian ang folder. Bukas, alam niyang kailangan niyang bumalik sa templo. Hindi para magbantay ng fiesta, kundi para wasakin ang patong-patong na kasinungalingan na 25 taon nang nakabaon sa ilalim ng sagradong abito. Kinabukasan, mas malamig ang pakiramdam sa opisina ng unit. Binuksan ni Adrian ang mga tumpok ng record ng mga taong pansamantalang tumira sa templo ng Dharma, Sakti mula 1,978. Mukhang normal ang mga pangalan hanggang sa markahan niya ng highlighter ang isang pattern.
pumunta dahil sawi o may krisis sa buhay. Tumira ng ilang linggo tapos biglang umalis ng walang paalam. 4 na pangalan ang umangat: Rina Cortez, 1,900 at 99, Hester Nunez, 2,002, Ai Pascual, 2,005, at Nadia Villanueva, 2,007. Kumatok si Adrian sa mesa para tawagin si Kidlat. Puntahan natin sila isa-isa, Kidlat. Kumawag ang buntot ng aso na tila naiintindihan siya. Nang hapong iyon, pinuntahan niya si Rina Cortez sa Novaliches. Nanunahin na lang si Rina sa bahay. Nasa 40 na siya. Payat ang mukha pero matapang ang tingin. Binuksan niya ang pinto nang marinig ang pangalan ng templo, tapos akmang isasara ulit na parang gustong putulin ang nakaraan. Aling Rina, ako po si Adrian. Iniimbestigahan ko po ang bangkay sa estatwa. Nakalista po ang pangalan niyo na dating tumira doon. Lumunok si Rina at huminga ng malalim. Tuloy kayo, mahina niyang sabi. Sa masikip na sala na amoy almirol, naghain ng tsaa si Rina. Nanginginig ang kamay niya. Pumunta ako sa templo noon kasi. Broken-hearted ako. Nirekomenda ng isang deboto, dun daw ako gagaling. Ngumiti siya ng mapait. Sa simula payapa. Hanggang isang gabi, ipinatawag ako ni Master Surya. Para daw sa special meditation. Sikreto daw. Hindi sumabat si Adrian. Madilim sa kwarto niya, maliit na ilaw lang. Ang ganda ng mga salita niya tungkol sa pagbitaw sa sakit, pagpikit, pagsuko sa enerhiya ng awa. Tapos yung kamay niya. Huminto si Rina. Kumintab ang mga mata niya, hindi sa luha kundi sa galit na matagal kinimkim. Tumayo ako at tumakbo palabas. Kinaumagahan, umalis ako ng templo. Hiyang-hiya ako, takot. Sinong maniniwala? Sasabihin nilang naninira lang ako. Kaya nanahimik ako. Handa po ba kayong tumestigo? Tanong ni Adrian. Tumango si Rina, alanganin pero sigurado. Kung makakatulong yan sa kaluluwa ng babae sa estatwa, magsasalita ako. Nagpasalamat si Adrian. Kinagabihan sa labas ng opisina, may naghihintay na babae kay Adrian. Nakasandal sa motor, nakapunitail, may camera bag. Sir Adrian, magaan ang boses, puno ng kumpiyansa. Ako si Maya Perez, journalist. Deboto yung nanay ko sa templo na yon. Sinusundan ko na ang balita mula nang mabasag ang estatwa. Mas kompleto ang listahan ko ng alumni ng Dharma Sakti kaysa sa pulisya. Napasingkit ang mata ni Adrian. Saan mo nakuha yan? Lumang group chat, archive ng activities, at kahon ng sapatos ng nanay ko, mabilis niyang sagot. May contact din ako kay Hester Nunez. Bumulong siya noon sa nanay ko na may huling pagsubok doon na nagpataka sa kanya. Akala namin biro lang. Nag-isip agad si Adrian. Ang media ay parang espadang may 2 talim, pero tama ang direksyon ni Maya. Bukas ng umaga, sumama ka. Tumango si Maya. On call ako. Pahabol lang, sir. Mag-ingat kayo. May number na nag-text sa akin, tumigil daw ako sa paghukay kundi. Umiti siya ng mapakla. Tanga lang ang nagbabanta. Lalo akong ginaganahan. Kinabukasan, nasa bahay na sila ni Hester Nunez sa bandang kainta. Tinanggap sila ni Hester sa kusina, hawak ang tasa ng kape na nanginginig sa labi. Maamo ang mukha pero mailumang lungkot sa ilalim ng mata. Tanda ko ang gabing yon. Tinitigan ni Hester ang bitak sa mesa. Sabi ng master, kung gusto mong tuluyang lumaya sa pagnanasa at sakit, maihuling pinto. Pinaupo niya ako ng nakalotus position. Tumayo siya sa likod, diniinan ang balikat ko, huminga daw ako ng malalim, damhin ang awa. Tapos yung kamay niya. Tinakpan ni Hester ang dibdib gamit ang braso. Tinulak ko siya at tumakbo sa dorm. Kinaumagahan, nagpaalam akong bibili ng gamot. Umalis ako at di na bumalik. Bakit hindi ka nag-report, hindi napigilan ni Maya? Tinitigan siya ni Hester ng blanco. Sino ba naman ako? Isang sawi sa pag-ibig. Sino ang kakalabanin ko? Ang taong dinadasalan ng libo-libo. Kung nagsalita ako pa ang lalabas na marumi. Tumingin siya kay Adrian. Naniwala lang naman kayo nung may buto na sa loob ng estatwa, di ba? Walang maisagot na maayos.
Tumango lang si Adrian. Ngayon naniniwala kami at kailangan namin ang tulong nyo. Tumulo ang luha ni Hester. Kung magpapatahimik yan sa namatay, handa ako. Ang ikatlong pangalan, si Ai Pascual, ay dating kitchen volunteer noong 2005. Ang inuupahan niya sa tondo ay amoy ginisang bawang. Maliit si Ai, mabilis kumilos pero maingat parang pusang laging hinahabol. Tinitigan muna niya si Kidlat bago si Adrian. Hindi ako ginulo ng direkta, sabi ni Ai. Pero may nakita ako. Madaling araw noon, pauwi ako galing kusina, dumaan ako sa likod na pasilyo. Sa sahig, may mansa. Parang may hinila at tinapunan ng tubig. Amoy sunog na bakal o dugo. May isang junior monk na nagmamadaling maglinis. Tinanong ko, sabi na tapon daw ang toyo. Pero sinong kakain ng toyo sa pasilyo ng ganun kaaga? Nagkatinginan si Adrian at Maya. Dagdag ni Ai, gabing yun din, narinig ko ang tahol ng aso sa burol sa gilid. Mahaba at malungkot. Kinabukasan, wala na yung junior monk, lumipat daw ng ibang templo. Hindi ako naniwala. Pipirma ka ba sa statement? Tanong ni Adrian. Tumango si Ai, tikom ang bibig. Basta huwag niyong hayaang mabaon to sa limot. Hapon na nang hanapin nila ang ikaapat. Si Nadia Villanueva, may pwesto ng photocopy sa sta. Mesa. Luhikal magsalita si Nadia. Pumunta ako dun kasi kailangan ko ng matutuluyan, hindi dahil sa relihiyon. Akala ko trabaho lang, may pagkain, tulugan, tahimik. Isang gabi, pinagdala ako ng libro sa kwarto ng master. Niyaya niya akong pakinggan ang hininga ng katahimikan. Bigla siyang tumayo ng sobrang lapit. Iniwan ko ang libro at tumakas. Tapos, tanong ni Maya. Kinabukasan ipinatawag ako, bastos daw ako. Pinili kong umalis. Akala ko nung una, ilang ako. Hanggang sa dumating kayo at binanggit si Sarah Dizon. Tumingin ng matalim si Nadia. Kung totoo ngang may bangkay sa estatwa, matagal nang sumobra ang lahat. Sinara ni Adrian ang notebook. 4 na boses, 4 na magkakatugmang kwento. Kumakapal na ang ebidensya. Sa labas ng tindahan, namumula na ang langit ng Maynila. Nagsisindi na ang mga ilaw ng sasakyan. Sumandal si Maya sa poste. Sir, hindi lang ito murder case. Ito ay pattern ng panghuli. Ang mga biktima ay mga babaeng mahihina ang loob na naghahanap ng kapayapaan. Tumingin si Adrian sa traffic. At alam ng manghuhuli kung paano gamitin ang pinakasagradong damit para takpan ang baho. Ngumiti ng mapait si Maya. Pangit na headline para sa lungsod na madaling makalimot. Lumingon si Adrian kay Kidlat. Nakaupo ang aso, nakatingin sa kalsada. Gumagalaw ang tenga na parang may naririnig sa malayo. Bukas, sabi ni Adrian, babalik tayo sa templo. May pasilyo sa likod na binanggit si Ai. May mansa ng toyo na kailangan nating itest. Gabing iyon, naka-lockdown ang templo. Pero nakakuha si Adrian ng dagdag na search warrant para sa likod na pasilyo at dorm ng mga babae. Winalis ng flashlight ang malamig na sahig na bato. Nakasunod si Maya, nagre-record. Si Kidlat ay naglalakad ng mabagal, nakadikit ang ilong sa sahig. Sa pangalawang kanto, huminto si Kidlat. Inamoy niya ang dingding sa kaliwa at umungol ng mahina. Tinutok ni Adrian ang ilaw. May manipis na guhit na iba ang kulay, kasing taas ng tuhod. Parang panel na binuksan noon at tinapal ulit. Kumatok siya. Tong-tong. Iba ang tunog, guwang. Fake panel, bulong ni Adrian. Nagsuot siya ng gloves, kumuha ng kutsilyo, at kinaskas ang masilya. Pinigil ni Maya ang hininga. Maya-maya, nalaglag ang semento at lumitaw ang siwang sa lumang kahoy. Sinungkit ito ni Adrian. Crack. Bumukas ang panel. Sa likod nito ay isang masikip na espasyo, hindi lalapad sa 2 kamao. Sa loob, isang hair clip na may disenyong lotus, isang hibla ng sinulid na dark blue, at 3 butil ng prayer beads na nakalas. Tinakpan ni Maya ang bibig. Lotus. Gaya ng borda sa bag ni Sarah. Nilagay ni Adrian ang mga ito sa evidence bag. Ayaw umalis ni Kidlat, nilipat niya ang ilong sa sahig. Lumuhod si Adrian at binuksan ang forensic light. Ang violet na ilaw ay nagpakita ng pahabang guhit, bakas ng bagay na kinuskos ng maigi.
Hindi toyo. Tumayo si Adrian. Bakas ng dugo. Dito may inilipat, hinila o nilinis. Tumingin siya sa altar sa dulo ng pasilyo. At ang estatwang iyon ang naging libingan. Binasag ni Maya ang katahimikan. Sir Adrian, may testigo na tayo, may bakas na tayo. Isa na lang. Ang mag-ugnay mismo kay Master Surya. Tumango si Adrian. Kailangan natin ng FFE sa bagay na hindi niya maitatanggi. Buhok, libag o toothbrush. Namangha si Maya. Gagawin mo talaga bukas. Tama na to ngayong gabi. Binalik ni Adrian ang panel, kinunan ng litrato at minarkahan. Paglabas nila, umihip ang hangin. Biglang lumingon si Kidlat sa altar, sa pwesto ng nawawalang estatwa. Hindi siya tumahol, kundi sumisingasing ng mahina, parang dasal na nabigo. Hinaplos ni Adrian ang liig niya. Kalma lang, boy. Nasa tamang landas tayo. Sa huling baitang ng hagdan, nag-vibrate ang phone ni Maya. Mensahe galing sa unknown number, tumigil ka o ikaw ang ililibing namin sa susunod na bato. Pinakita ni Maya ang screen kay Adrian. Tumawa siya ng pilit pero malamig ang mga daliri. Tinitigan ni Adrian ang dilim. Ang banta ay ibig sabihin may tinamaan tayong ugat. Bukas, idiin pa natin. Tumango si Maya. Kung kailangan, mag-o-on cam ako para malaman ng lungsod ang boses ng mga babaeng tinawag niyong ihi. Tinitigan siya ni Adrian. Mag-ingat ka, Maya. Mabigat ang katotohanan, pero laging bumabagsak yan sa ulo ng nakatayo sa pinakamalapit. Bumaba sila. Sa likod nila, tahimik ulit ang templo. Pero hindi payapang katahimikan, katahimikang naghihintay ng pagsabog. At alam ni Adrian na ang pagsabog na iyon ay mangyayari pagbukas ng pinto ng kwarto ni Master Surya, bitbit ang warrant, at ang lahat ng kibanal ay magiging alaala na lang. Ang balita tungkol sa basag na estatwa at buto ng tao ay kumalat sa Maynila ng mas mabilis pa sa ulan. Pinag-uusapan ito mula sa mga karinderya sa Eskinita hanggang sa lobby ng mga building sa Makati. Kalahati ay nagtatanggol, kalahati ay nagdududa. Imposible si Master Surya, sabi ng isang manong sa sakayan ng jeep. Siya ang nagbendisyon sa bahay namin noon. Sagot naman ng isa, kung imposible, bakit may buto sa loob ng estatwa? Ang lungsod ay naging korte na walang pormas. Sa mesa ni Adrian, sunod-sunod ang tawag. Prosecutor, forensic, at pati representative ng Religious Council na nagpapaalalang mag-ingat sa paghawak sa mga sagradong bagay. Maiksi ang sagot ni Adrian, hindi sagrado ang hinahawakan namin, kundi ebidensya ng krimen. Pinirmahan niya ang request para kumpiskahin ang personal items ni Master Surya para sa essay testing, toothbrush, pang-ahit, unan, abito. Lumabas ang warrant bago magtakip silim. Dumating si Maya sa hallway, parang hangin ang kilos. Ilalabas ng editor ang teaser ngayong gabi. Pero tinago ko ang pangalan ng mga saksi hanggang sasabihin mong safe. Inabot niya ang isang maliit na sobre. Kopya ng listahan ng donors noong 1,978, tinago ng nanay ko. May pirma si Master Surya na nag-uutos na madaliin ang pagkabit ng estatwa. Tinitigan ni Adrian ang lumabong tatak. Hindi ito silver bullet, pero tinuturo nito kung saan ang baril. Nag-vibrate ulit ang phone ni Maya. Banta na naman, itigil ang paghukay o madadamay ang pamilya mo. Sinara ni Maya ang screen at tinaas ang noo. Hindi ako nabubuhay para sa takot. Bago gumabi, dumating ang team ni Adrian sa templo, bitbit ang search warrant. Patay ang kalahati ng mga kandila sa gate. Amoy luma pa rin ang sahig. May mga debotong naghihintay, nagbubulungan. Pagkakita sa warrant, isang batang monghe ang nagbukas ng hall. Naghihintay na si Master Surya sa silyang yanto. Gumagalaw ang prayer bed sa mga daliri niya. Mapayapa ang mukha. Makapal ang guhit ng ngiti sa labi. Tuloy po kayo, sir. Ang templong ito ay pag-aari ng mga tao at ng batas, malumanay niyang sabi. Kung pagsubok ito, handa ako. Nanigas si Kidlat sa pinto. Gumagana ang ilong. Nakatayo ang balahibo sa batok pero hindi tumatahol. Umuungol lang siya ng mababa kapag nagtatama ang tingin nila ng master. Binasa ni Adrian ang senyales na iyon parang mapa. Nagsimula ang search sa kwarto.
Simple lang, kama, aparador na naara, estante ng aklat, maliit na mesa. Pero ang pagiging simple ay madalas na pinakamagandang panakip. Kinuna ng litrato ang bawat sulok. Tinuro ni Adrian ang baso. Toothbrush na luma, pang-ahit. Lahat ay nilagay sa bag. Naglakad si Kidlat sa gilid ng kama, inamoy ang unan, sinundot ng ilong, at tumingin kay Adrian. Kunin niyo, utos ni Adrian. Inangat ang unan at selyado. Sa kanan ng kama, may bangkito para sa meditasyon. Sa ibabaw nito, sa sulok, napansin ni Adrian ang maninipis na mansang kulay kape na mukhang kinuskos ng maigi. Binuksan niya ang portable forensic light. Nag-reflect ng bahagya ang violet, bakas ng protein. Hindi pa sure, pero kailangan i-test. Tinulak ang mabigat na aparador. Tumpok ng mga abito ang nakatupi. Kumuha si Adrian ng isa sa pinakailalim. May nakita siyang maliit na hibla ng buhok sa tupi, kinuha gamit ang tiyan. Master, sabi ni Adrian. Kukunin din namin ang logbook ng mga bisita at internal agenda noong 1,978. Hinigpitan ni Master Surya ang hawak sa beds. Nasa filing cabinet sa hall. Nasa akin ang susi. Binigay niya ito ng walang pag-aalinlangan. Wala akong tinatago, sir. Ang nagtatago, sagot ni Adrian, ay minsan hindi ang kamay niyo, kundi ang panahon. Sa archives, nakatayo si Maya sa gilid ng yellow line. May guestbook na punit ang pahina, request for renovation, at photocopy ng meeting minutes, madaliin ang pagkabit ng estatwa para sa selebrasyon. Sa ilalim, may perma. Gustong piktura ni Maya pero umiling si Adrian. Mamaya na. Paglabas, hinarang sila ng mga deboto. Sir, wag niyong siraan ang guro namin, sabi ng isang ginang. Tinulungan niya ang asawa kong magbago. Sa likod, may bumulong na binata. Pero yung kapatid ko, niyaya niya ring mag-meditate noon. Umuwing umiiyak. 2 agos ng tubig na nagbabanggaan. Bumuntong hininga si Adrian. Naitay, hindi kami nandito para husgahan ang paniniwala niyo. Ebidensya ang tinitignan namin. Kung totoo ang guro niyo, ipagtatanggol siya ng ebidensya. Kung mali, ebidensya rin ang magliligtas sa inyo sa panluloko. Dinala si Master Surya sa presinto para sa questioning, hindi bilang suspect kundi person of interest. Master, panimula ni Adrian. Nawala si Sarah Dizon noong buwan ng pagkabit ng estatwa. Ano ang naaalala niyo? Nakayuko ang master. Maraming bisita, maraming trabaho. Hindi ko maalala ang babaeng iyon. Master, day ni Adrian. Tumahol ang aso ko sa estatwa. May nakita kaming buto, panel, at bakas ng protina. May mga babaeng nagkwento ng pattern, special meditation, hawak, takot. Alam niyo ba ang pattern na iyan? Tumingala ang master. Umiti ng pilit. Sir, ang meditasyon ay turo. Ang paghawak sa balikat ay gabay sa paghinga. Kung may nagkamali ng intindi, nalulungkot ako. Pero wala akong sinaktan. Wala sa kanila ang nagsabing nagkamali sila ng intindi, sagot ni Adrian. Ang pakiramdam nila, nabasto sila. Nawala ang ngiti ng saglit. Halos hindi mahalata. Tumayo si Adrian. Hihintayin namin ang results. Iyon ang magsasabi. Yumuko ang master. Sana palayain tayo ng katotohanan. Tama, sabi ni Adrian. Palalayain tayo ng katotohanan, pero bago iyon, huhubaran muna tayo nito. Paglabas, sinalubong siya ni Maya. Madulas? Sagot ni Adrian. Pero kahit madulas, nag-iiwan ng bakas. Ipitin natin siya sa kaliwat kanan. Gabi na. Sa board, ang mga sinulid ay parang sapot ng gagamba. Litrato ni Sarah Dizon sa gitna, pinaliligiran ni Narina, Hester, Ai, Nadia at Body. Sa sulok, note ni Adrian, motibo katumbas equals hindi lang pagnanasa. Reputasyon. Panlilin lang gamit ang sagrado. Nakahiga si Kidlat sa ilalim ng mesa. Nang idikit ni Adrian ang litrato ng secret panel, tumahol si Kidlat ng 1 beses, matigas, parang selyo sa desisyon. Bukas, Kidlat. Ipapamadali natin ang lab results. Nag-text ang prosecutor. Go signal para sa search ng bodega bukas.
Hanapin niyo kung sino ang gumawa ng estatwa. Copy. Tumingin si Adrian sa bintana. Kumukurap pa ang Maynila. Isang lungsod na mas naniniwala sa ilaw ng neon kaysa sa liwanag ng konsensya. Pero ngayong gabi, alam ni Adrian na bubuksan niya ang bodega ng alaala na matagal nang binabantayan ng mga maling dasal. Kinabukasan, binuksan ng team ang kalawanging padlock ng bodega sa likod ng templo. Madilim, amoy luma at langis. Pumasok si Kidlat, dire-diretso sa 3 sako ng semento na iba ang kulay, cream, hindi gray. Tignan niyo ang label, utos ni Adrian. Polymer fast compound. Pampatigas agad. Ginagamit pang tapal. Inamoy ni Kidlat ang isang kahon. Binuksan ito ni Adrian. Mga piraso ng hulmahan ng gypsum na may dikit na resin. May mga hibla ng balahibo sa resin. Ipadala sa lab hanapan ng buhok ng tao. Napabuntong hininga si Maya. Kung hulmahan ito ng estatwa noong 1978, ibig sabihin tinapalan nila ang rongga mula sa labas at pininturahan para magmukhang walang dugtungan. Sa kabilang estante, mailogbo. Construction inventory 1,978. Listahan ng gamit, sweldo at pangalan ng foreman, Mang Taryo, taga Pampanga, kasama sina Tarto at Minin. May note sa gilid, bilisan ang gitnang bahagi, isara bago ang ika-negatibo 10 araw. At isang linyang naka-red circle, trabaho sa gabi, huwag mail late. Pikturan, kumpiskahin, utos ni Adrian. Lumapit si Maya. Pwede nating hanapin ang address nila. Huminto si Kidlat sa isang timba ng pintura na tuyo na. Sa gilid nito, may nakadikit na kapirasong telang dark blue. Nanlaki ang mata ni Maya. Kulay ng bag ni Sarah. Sa sahig malapit sa pinto, may maliit na drainage na may takip na bakal. Inamoy ito ni Kidlat at umalulong ng mababa. Binuksan ni Adrian ang takip. Amoy imbernal at lansa. Tinutukan ng ilaw. May kumpulang buhok na sumabit sa tubo. Kinuha nila ito. Kung buhok ito ng tao, ikukumpara natin sa SFE ni Aling Ratna. Sa dingding, may nakapansin si Adrian na kahoy na parang ventilation pero sarado. Sinungkit niya. Sa likod nito, may nakatagong maliit na martilyong kahoy na mailamat at mansa ng likidong natuyo na. May prayer beds din na putol, 4 na butil. 4 dito. 3 sa panel. 7 lahat. Iisang kwintas. I test ang mansa sa martilyo. Habang paalis, may nakita si Adrian sa isang folder sa sulok. Mga litratong kuha sa film camera. Patong Avalokitesvara habang ginagawa. Walang ulo. May scaffolding. Sa isang litrato, may anino ng taong nakahiga sa sahig, babaeng mahaba ang buhok. Nanlamig si Adrian. Ebidensya. Sabi ni Maya, mas lalo kong kinasusuklaman ang linyang, huwag galawin ang sagrado. Kapag tinatakpan ng sagrado ang baho, hindi yun sagrado. Kumot yun. Sa labas, hinarap sila ng religious council. Sir Adrian, nagkakagulo ang mga deboto. Baka makasakit ng damdamin. Pinakita ni Adrian ang ebidensya. Hindi kami nananakit. Nangongolekta kami ng totoo. May quick dry cement, resin, buhok, at ebidensya ng paglilinis ng dugo. Ipapatawag namin ang foreman. Wala nang nagawa ang konseho. Paglabas sa gate, may humablot sa bag ni Maya. Isang motorista. Muntik na, pero nahila siya ni Adrian. Hindi yan holdaper, hinihingal na sabi ni Maya. Mensahe yan. Simula ngayon, sabi ni Adrian, hindi ka nagagala ng mag-isa. Sa lab, pinadala ang martilyo, buhok, tela, at resin. Priority, sabi ni Adrian. Gabing iyon, tinawagan niya ang numero ni Mang Taryo sa Pampanga. Matagal bago sumagot. Boses ng matanda. Mang Taryo, pulis po ito. Tungkol sa estatwa noong 1978. Katahimikan. Tapos matanda na ako, sir. Kung magsasalita ba ako, mababawasan ang kasalanan ko. Katotohanan lang ang habol ko. Hayaan niyo ang korte sa iba. Bukas ng tanghali sa talyer ko sa Pampanga. Hindi ko na kaya ang bigat. Bumiyahe sila pa Pampanga. Tahimik si Adrian at Maya.
Ang talyer ni Mang Taryo ay nasa gitna ng bukid. Matandang payat, puno ng kusot ang kamay. Sir, 25 taon ko itong tinago, sabi ni Mang Taryo habang naninigarilyo. Akala ko mamamatay na lang akong sikreto to, pero nabasag ang estatwa. Noong 1998, tanong ni Adrian, kayo ang foreman? Opo. Binayaran kami ng malaki. Dapat tapos sa 1-0 araw. Imposible yun, pero namilit si Master Surya. Sa ikapitong gabi, may pinasok na kahong-kahoy. Sabi materyales. Pero nung bumukas, nakita ko. Katawan ng babae. Mahaba ang buhok. Muntik na akong sumigaw. Tinitigan ako ng master. Kung magsasalita ka, madadamay pamilya mo. Nanigas ako. Napahawak si Maya sa tuhod. Inutusan kami na gumawa ng rongga, ilagay ang katawan doon at takpan ng resin at semento. Ako mismo ang nagpalitada. Kinabukasan, nagsamba ang mga tao. Walang may alam na may bangkay sa likod ng bato. Kilala niyo ba kung sino? Tanong ni Adrian. Hindi, pero may bulungan. Sarah daw. Duwag ako, sir. May sakit anak ko noon, kailangan ko ng pera. Kaya nanahimik ako. Binigay ni Mang Taryo ang resibo ng bayad noong 1,978 at isang litrato kung saan kita ang estatwang bukas pa ang tiyan at may nakahigang tela sa likod. Sapat na ito. Sir, kahit makulong ako, okay lang. Basta huwag nang makulong ang babaeng iyon sa bato. Pabalik ng Maynila, sabi ni Maya, pakiramdam ko ang dumi-dumi ko kahit nakikinig lang ako. Minsan ang katotohanan ay hindi liwanag, Maya. Putik yan. Pero kailangan nating lumusong. Sa istasyon, inayos ang kaso. Zara results dumating na, dugo sa martilyo, tao. Resin, match sa estatwa. Tela, match sa bag noon. Buhok, match sa maternal veil ni Aling Ratna. Ang swab sa loob ng estatwa ay may zili ni Master Surya, posibleng dahil sa paghawak niya noong tinatakpan ang bangkay. Ipinatawag ulit si Master Surya, this time bilang suspect. Kasama na ang abogado. Nilapag ni Adrian ang resibo, litrato at results. Master, nasa loob ng estatwa ang film nyo. Nasa estatwa ang buhok ni Sarah. May testigo kami. May sulat si Sarah. Sumagot ang abogado, spekulasyon. Tinitigan ni Adrian ang master. Nobyembre 1978. Gabi. Pinasok ang katawan. Kayo ang nag-utos. Kung hindi kayo, sino? Bumigay ang master. Hindi ko siya gustong patayin, mahina niyang sabi. Pumunta siya para magpagamot ng puso. Gusto ko lang siyang tulungan. Pero nang tumanggi siya, nawala ako sa sarili. Natulak ko. Tumama siya. Dumugo. Natakot ako. Naisip ko, kung malalaman ng tao, masisira ang templo. Kaya tinago ko. Kaya niyo nilagay sa estatwa? Akala ko magiging ligtas na kulungan ang estatwa. At akala ko nagtagumpay ako. Hanggang sa tumahol ang aso. Sumabog ang balita. Master Surya, inaming tinago ang bangkay sa estatwa. Naglabas ng statement ang Religious Council, ipinapasa namin sa batas ang proseso. Ang relihiyon ay hindi nagtatanggol ng kasalanan ng individual. Sa Rizal, napangiti si Aling Ratna habang yakap ang litrato ni Sarah. Anak, hindi ka na nag-iisa. Sa araw ng sentensya, puno ang korte. Guilty, hatol ng hukom. Ang mabigat na parusa ay hindi dahil sa galit, kundi para hindi na gamitin ang tiwala ng publiko bilang kortina ng krimen. Walang sinabi si Master Surya. Sa gitna, bulong ni Aling Ratna, uwi na tayo, anak. Ilang buwan ang lumipas, nagbukas ulit ang templo ng Dharma Sakti. May bagong estatwa, pero this time, sadya ang may guwang ito para lagusan ng liwanag. Dumating si Adrian, walang uniforme. Kasama si Maya. Nagsulat si Maya ng huling artikulo, hindi tayo naninira ng pananampalataya. Tumututol lang tayo na gawin itong balabal ng mga kamay na may sala. Lumapit si Aling Ratna at nagpasalamat kay Adrian. Nakaupo si Kidlat sa harap ng bagong estatwa. Hindi na siya tumatahol. Payapa na.
Wala nang nandyan, kidlat, sabi ni Adrian. Tapos na ang trabaho mo. Nag-alay ang mga tao ng papel na may sulat, patawad dahil nanahimik kami noon. Umuwi sila habang palubog ang araw. Sabi ni Adrian kay Maya, salamat sa hindi pagsuko. Sagot ni Maya, tayo ang hindi sumuko. Kasama ang aso mo. Naglakad sila pababa. Sa likod nila, ang estatwa ay hindi nalibingan, kundi ilaw na nagpapaalala, huwag na huwag magtatago ng kahit ano sa likod ng tinatawag nating banal. Dahil ang tunay na banal ay hindi kailangan ng kortina, kundi ng tapang nating humarap sa liwanag.